Yan. Okay, hello, yan o. So, magandang hapon sa lahat po na nakantabay sa ating programa. Ito sa straight to the point kung saan is meron namang isang balita no na actually natanggap ko ito noon lang linggo ng umaga. Kaso nga lang hindi ko pa siya pwedeng i-topic dahil linggo ng hapon may online mass. Oh. So, tapos matatagalan pa dahil may sacramental blessing pa. Tapos, pagkagabi, testimony nights naman. No, sa testimony nights. Tapos, Lunes, wala pang live. No, so, dahil umalis din kami. No? Kaya ngayon ko lang ito na topic, itong patungkol ito sa born again pastor sa Siargao, napikon at sinugod ng isang simbahang Katoliko para lamang suntukin ang converted pastor na si Rosbe Alihabo. Yan. Sabi ni ni Florites Cabanag, Brother Jando, walay audio. Ano? Walay audio? Merong dito Umaganong no? Okay, ganun pa man. Mas magandang silipin natin yung mismong video para makita naman natin yung ginawa ni Pastor High Blood. Narito si Pastor High Blood ayan. Wait lang ha. Matulan ako nga imong si Marias yawa. Yan. Ito yung ito yung nangyari doon sa Siargao kung saan is andun si Brother Rosbe. Doon siya ay siya doon siya ay nag-talk tapos yung pastor sa labas umaali-aligid. Yan Ayan, umaali-aligid yung pastor sa labas. Yan, so nagka sila doon sa labas si Brother Rosbe Alihabo, mukhang nagkainitan yata. Matulan ako nga imong si Marias yawa. Yun. So, sabi ni Pastor Alihabo na dati pastor, sabi niya, patutunayan ko na yung iglesia nyo ay pangmamayari ng demonyo. Doon na nagalit yung pastor sa Siargao. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Ayan, yan. Ayan. Susugod. Ayan ang tapang ni pastor. Yan. Oh. Yun, binigilan siya. So, dito, kitang-kita dito na pikon ng born again kung ibinabaliktad sa kanila yung kanilang atake sa Katoliko. Bakit? Lagi nilang inaatake sa Katoliko na ang Katoliko daw ay sa demonyo. Hindi ba? Lagi nilang inaatake na lahat ng mga Katoliko pag hindi lumipat sa kanilang iglesia, may impyerno. Tapos, dito naman, nung ibinato ni former pastor Rosbe Alihabo dito sa pastor born again na ito, yung kanyang dati paniniwala na sa Katoliko ay sa born again niya binato, napikon yung pastor at manununtok. Relax lang, bro. Yan Hindi ako nasusuko kanina. Yung Aliyawa church namin. Yun. So, nagalit siya ng tinawag na yawa yung sa kanilang church. Yan. Bakit? Kasi ang mga born again, hindi yan makapag-convert ng Catholic member kung hindi sisiraan
ang ating pananampalataya at sasabihin tayo ay sa demonyo. Ang main reason nila dahil tayo ay may rebulto. Yon. Ngayong ibinaliktad naman ni Rosbe sa kanya ang kanilang argumento, galit na galit si pastor at si Polalimo yata kamuntik ng masuntok. Ulitin natin yung video. Ito. Continue natin. Ako yung mag-affirmative na ako eh. Relax. Yun, tapang-tapang talaga. Grabe. Grabe yan, tapang talaga ni pastor. Sabi ni Rosbe, ang sabi ko debate, hindi kumbate. Tuloy. Bro, nata sa Ginoo, bro. Ayan lang. Yan. Relax. Yun, talagang tapang, talaga. Ayan. Bro, nata Ayun. sa Ginoo, bro. Ayan lang. Ayun. Hindi, ayun, tingnan ko sinarayin mo. Relax lang. Di ba sa ilo na, bro? Ayun. Ano yung paglaong nayawa na mo church? Ang Ginoo na bahala sa iyo. Ayun. Pati yung isang ate nagalit din. Pero, binaliktad lang naman sa kanila ni Rosby yung kanilang laging sinasabi. Bakit? Ganito yan. Born again sila. Pag sila nagtayo ng simbahan malapit sa inyo, asahan ninyo isa sa mga target niyan na i-Bible study, opera na kung ano-anong mga offering, gaya halimbawa ng scholarship program, gaya ng pagkain. Tapos sasabihin, iniimbitahan namin kayo sa aming simbahan ngayong darating na linggo. Ngayon, pag ikaw naman, pumunta sa kanilang simbahan, ang mangyayari naman doon, sasabihin naman ng miyembro doon sa pastor, meron tayong mga bisitang Katoliko dito. Kaya ang gagawin ng pastor sa kanilang worship at pamamahayag, babanatan at babanatan ang aral ng Katoliko. Yung Katoliko naman hindi makakibo, nandun lang sa gitna kasi papagitnaan ka eh. Hindi ka makakakibo. Yung aral ng Katoliko, babanatan ng husto. Yun. Para ikaw naman, hindi makakibo. Alangan naman kikibo kay teritoryo nila yun. Ngayon, pag nag-urumintado ka naman doon sa loob, ikaw pa ang pwedeng makasuhan dahil hindi mo area ng gulo ka. Yun. So yun ang kanilang ginagawa, no? So yun ang kanilang gagawin. Ipiting ka doon. At hindi naman nila makakonvert ang isang Katoliko kung hindi nila sisiraan ang mga doktrina natin. At yung iba naman pamamaratang na doktrina daw natin. Tapos sasabihin na ang Katoliko, pag hindi yan lumayo sa kanilang simbahan, may impyerno. Sasabihin nila na ang Katoliko sa demonyo. Kaya nga sila trying hard na kayo ay i-convert. Dahil ang kanilang reason para iligtas daw kayo. Iligtas saan? Tanungin nyo, pag kayo inimbitahan ng born again sa kanilang simbahan, para saan ang imbitasyon? Sabihin ganito, bakit kailangan ba? Meron naman kaming simbahan. Ito kasi yan, madam. Ito kasi yan, sir. Sa amin kasi simbahan kasi, ganito. Tapos, alam mo, sir, mahabang usapin yan, sir. Ma'am, kung gusto mo, mag-ukol tayo ng oras dyan. Pag-usapan natin yan. Ayun. Pag pinagbigyan mo naman, mataas na masyadong 5 minutes, babanata ng Katoliko. Bakit? Hindi nila kayang mag-convert ng Katoliko kung hindi sisiraan ng ating doktrina. At ang kahihinatnan, sasabihin nila, mahal namin kayo, ililigtas namin kayo. Saan? Sabihin nila, sa apoy ng impyerno. Ngayon, binaliktad niya ni Rosby Alihabo sa kanila, yung kanilang ipinupukol sa Katoliko. Ito naman si Pastor Urumintado, talagang nag-urumintado. Tuloy natin ang video. Kadaghay na kakuan. Kadaghay na kapati. Yun.
Meron pa itong isa dito eh. Tingnan natin. Isa pa dito. Ito yun, no? Yawa ang church namin. Yun, kinausap na yung mga pulis. Yun. Kinausap na nila nila Brother Paul Alima yung mga pulis dahil doon kay Pastor Oromentado na matindi rin siya, no? Talagang nagurumentado siya nang binaliktad sa kanila. Galit na galit siya. Sana, yan ang sinasabi sa Biblia. Pastor, tatawagin ko itong Pastor Oromentado dahil tatak na niya ang pagka-oromentado. Pastor Oromentado, ito yung masasabi ko. Sabi nga sa Biblia, huwag mong gawin sa inyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa inyo. Yan ha? Huwag mong gawin sa inyong kapwa ang ayaw ninyong gawin nila sa inyo. Napakahilig nyong manira sa pananampalatayang Katoliko. Napakahilig nyong bumanat sa pananampalatayang Katoliko. Napakahilig nyong kumuha sa Katoliko at lilipat dyan sa sa simbahan nyo kung ano-anong mga offerings ang ginagawa nyo, parang si Satanas ba? Nung kanya tinutukso si Panginoong Jesucristo, ang ginawa niya, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo, sumamba ka lang sa akin. Ito naman sila, ibibigay namin sa inyo ang scholarship program para makapagtapos yung mga mag-aaral, magsimba lamang kayo doon sa simbahan namin. The same strategy, di ba? Di ba? Very the same strategy yung kanilang ginagawa. Kaya nababaligtad. Tayo naman, hindi naman tayo naninira ng born again, ng ibang relihiyon. Ang nangyayari dito, meron kasing nagtatanong. Meron nagtatanong paano ngayon yan? Dahil may nagtanong, siyempre sasagot kami. At doon na lumalabas kasi may nagtanong. Pag wala naman nagtatanong, wala naman ganyan Tingnan mo sa amin dito pag nag-lecture kami all about occultism, all about ano ba yun? All about demonology, about angiology. Wala naman ganyang mga ganyan O meron ba kaming aklat na paninira sa relihiyon ng iba? Wala. Ang sa amin lang, sumagot sa mga ipinupukol sa amin. Wala kaming aklat na tumitira. Wala. Wala kayo mabasa ang ganyang aklat Katoliko tumitira sa pananampalataya ng iba. Bagkos sumasagot lang. Halimbawa, yung aklat na katinawan sa ito, balikan natin na yun Relax lang, bro. Hindi ako nasusuko kanina. Yung sa yawa ang church namin. Relax lang, Ako yung mag-affirmative na ako Relax lang, bro. Relax. Bro, nata sa lahat na, bro. Relax. Bro, nata sa Ginoo, bro. Ayan lang, bro. Hindi, ayun, sinarayin yung umihaw. Relax lang. Ayan. Sa iloan lang, bro. Sa iloan lang. Ang iyong paglaong nayawa na mo church. Ang Ginoo na bahala sa iyo. Galit na galit. Ano sila? Kadaghay na kakuan. Kadaghay na kamati. May nagili ang tuwan. Masakit Masakit na ibalik sa inyo yung mga strategy ninyo. Parang ang ginawa lang ni Rosby dito para silang pinrito sa sarili nilang mantika. Kaya ayun, galit na galit. Tanan man gadud mo laong mag-isip. Buwan ako sa yawa. Ako nagalit. Kanina hindi pa nagalit kanina. Pero sinabi ang yawa ang born again. Kayutin mo pa Nagdila ko may kaputang. Pero mas Mali yun. Ang yawa ang born again. Yun. Galit na galit. Di ba yan ang ginagawa ni Pastor? Para makapang-akit ng Katoliko, kailangan muna nilang gawin nila yung mga paninira. Mga Katoliko ganito, tinan nyo Katoliko, ang dami sa kanilang mga lasinggero, ang dami sa kanilang mga sugarol, ang dami sa kanilang ganito, ganire. Ayan, galit na galit. Ako.
So yan no. At huwag kayong magalit dahil gawain nyo yan. Kung alam nyo palang hindi maganda, huwag nyo sanang gawin. No? Pastor Rumentado? Ulog na. Kaya na ako katoliko. Pero atong iyang po nga unta. Dili ingon nga na ang mga tao. Kaya mo rin hagin po. Nakuha niyo naman ta. Paano magsusumas mo to? Galit na galit. Nga naman ito, Barbon. Nga naman, Barbon. Kuhan lagi siya nga. Sinasabihan ang dumugo na totoo ba nito? Suko as pastor. Wala na ito. Wala ito. Galit si Pastor. Ayun na rin, pastor. may good problema god kung medyo may Challenge to si Brother Sbe kay gingnan man nga. Gingnan nga. Wala to kita pwede makakamutuan eh. Gingnan ni Brother Sbe. Ah! Yung pastor pala naghamon. Balikan natin ha. magod kung medyo may Challenge to si Brother Sbe kay gingnan man nga. Gingnan nga. Wala to kita pwede makakamutuan eh. Gingnan. Ayun. Hinamon pala si Brother Rosbe na magdebate tayo. Total, hindi ka naman na pala naniniwala sa amin. So, ibig sabihin pala, ginigiit ni Pastor yung kanilang paniniwala, no? Ginigiit niya, ini-impose niya na ayaw naman tanggapin ni Rosbe. Tapos sabi, naghahamon pa. Si Rosbe naman, edi parang na-challenge na rin siya. Sige, patutunayan ko sa demonyo ng iglesia nyo. Naggalit yung pastor. O, tuloy natin video. Gingnan ni Brother Sbe. Dahil suko magpastor. Affirmative man, di ba? Founder to siya. Mao there. Founder pala yung sumugod. Kaya pala galit na galit dahil founder pala yung sumugod. Nako. Pikon si founder. No? Si Pastor Rumentado, galit na galit. O, tuloy. Uy, kariya lagi. Delikado na pastor, manumpag man. No, delikado talaga. Manumpag ba't pastor? Pastor, saan ito nga pastor? Ay, blaro nito? High blaron pala Ayun yun. na, pastor. Yun, sinukod yung simbahan, no? Yun na. Ano yung... Atong iklaro ba? Arari. Atok laruan mga ikson kay gano'n. Ngapit masubaga rin si Luz. Pakinggan natin. Ako lang iklaro ba? Sa akong testimony, Sa kanyang testimony, isulti na ko ang kamatuoran. sinabi niya ang totoo. Oh. Wala man ko nagtawag na ito nga nandaot. Hindi naman siya naninira. Ayun, hindi siya naninira ha, sabi niya. Simbahan bulod. Kung nandaot ko, pwede sila mag-question ba? Kung naninira pa daw siya, pwede siyang questionin. Sabihin nito, hindi naninira itong si Brother Rosbe Alihabo. Tuloy natin. Unsay iyang kalibugan. Ano ang kanilang kinalilituhan? So akong giingon nga, di ba gipakita naman gyud ako nga na legit kong pastor. Siya okay na, pagkita pa ng video. Hindi ko mag-guess. Bilis niya magsalita. Iyang kalibugan. So akong giingon nga, di ba gipakita naman gyud ako nga na legit kong pastor. Ayan, so mabilis yun, pero try ko unawain. Ipinakita niya, pinisinta niya talagang siya ay legit na pastor. Si Rosbe Alihabo means yung kanyang pagiging dating pastor is ipinakita niya talaga na ito ay legit na siya ay pastor. Siya okay na, pagkita pa ng video. Sabi niya okay na. So parang may kinontak yata. Pero ang problema lang, ano ba nga? Sumbakon ko niya, sumbakon mo niya. Yun. Ang problema lang, bakit ako nasusuntukin siya? Tanungin mo nga, sumbakon ko niya. Talagang nakuha na ng video na na susuntukin siya. Nalay pastor, pag Meron ba daw paso na manununtok? Yan. binuang manas na ila. Yung to nga, di magkamungutan ako explainin mo. Sabi niya, hindi ka nang pala magtatanong, di ako mag-i-explain sa'yo. Na ang imong simbahan, dili na iya sa Dios, iya lang sa yawa. Na yung simbahan,
ay hindi yan magmamayari ng Diyos, kundi magmamayari yan ng demonyo. Oh. Tapos bago. Ayun, doon siya kamutin suntukin. Siyempre, maliwanag naman yun eh. Ang iglesia na yun, si pastor lang ang nagtayo. Siya lang ang founder nun. Tapos, mag-i-invite ng Katoliko, dadalhin sa kanila, sasabihin sa kanila yung totoo. Hindi naman niya makakapag-convince na Katoliko kung hindi maninira ng doktrina Katoliko. Saan kayo nakakita? Mga protestanteng tagapangaral na nakapag-convert from Catholic sa kanilang pananampalataya na hindi manira sa simbahang Katoliko. Wala eh. Pero tayo, nakakapag-convert tayo, hindi dahil sa naninira kung ano-ano man. Nakakapag-convert tayo dahil napapaunawa natin na kanilang ating mga sagot, na kanilang mga atake na mali. Naalala niyo yung ano? Yung sinugod ako rito ng isang misyonaryo daw ng born again movement. So, tumawag siya through call. Dami niya mga dinaldal sa akin, tapos nang hinanapan ko ng ebidensya, wala palang may pakita. Oh, naalala niyo yon? Sino nga yon? Si John Michael Hubay. Oh, hinanapan ko, walang may pakita eh. No? Walang may pakita siya nang hanapan ko siya. Oh, wait lang. View, mayroong yatang problema. Huwag ka nagkaroon ng problema. Tingnan ko lang to. Ano kaya nangyari dito, ha? Presenting your page, identity, or purpose. Wait lang. Ano kaya nangyari dito? Sa akin ba to? Sa akin to? Teka, double check ko lang kung sa akin ba to. May nag-try na mag-attempt na mag-login sa aking account. Oy, try kayo mag-hack. Tinry yata nilang i-hack yung ano ko yung Facebook ko. Ano kaya meron dito? May nag-try na i-hack yung Facebook ko. Tingnan natin, double check natin ano. Nag-try. Oy. Meron talaga Ang sabi dito, an unrecognized device recently attempted to access your account. Let us know if it was you. So, hindi ako. What? Ayan, so, hindi ako yung nagano dito. So, merong trying to access my account, no? Sino kaya? Galit na siguro masyado. Dahil hindi nila ano yung gawa na ng ano to. Okay, tuloy po tayo mga kabuntos no sa pagsagot sa mga atake nila. Okay, bigyan natin yung video ulit. Tuloy yung video. Adili siya mali ang kwan. Nagbit-bit na siya. Magandang gabi mga kapatid. Yung pastor ng Pure Gospel pumunta dito sa Pastor pala yon ng Pure Gospel. simbahan. Pure gospel? Oh, Pure God. bit na yung galit niya. Sinabi nga ni Brad Paul, sabi ni Brad Paul na kung may problema ka, magtanong ka. At Ang sabi pala ni Brad Paul sa kanya, kung may problema ka, magtanong ka. So, hindi pa pala ito sumusugod, nag-uurumintado na pala doon sa labas. Full gospel. full gospel. Born again. So sabi niya, pumunta siya dito, medyo galit na siya.
Sumugod siya doon, galit na pala siya. Nag-uurumentado na. Galit na siya. Pagkat may mga pastor at nag-testimony. Dahil may mga pastor na nagtitestimony. Dahil siya, pastor siya. Kaya ayaw niya na merong pastor na magtitestimony na bumalik sa Katoliko o lumipat sa Katoliko. So sinabi ko sa kanya, meron naman kaming open forum. So maghintay ka muna. So, pinahihintay pala siya dahil may open forum. Yung magdalawang mag-asawa, pwede naman kayo magtanong dyan. Gusto ninyo ang katotohanan. Pero nakita natin na galit siya sapagkat may mga pastors na na-convert. At saka bakit naman niya mag-ano ng pulis na sa atin naman ang property nito. Ang pastor pala ang tumawag ng pulis. So, trespassing naman ang ginawa niya. So, dapat kung nag-respeto sila sa ating Bible rally, so si pastor pala yung sumugod, may dala-dala pang pulis. dapat ay umupo sila doon maghintay sa ating question and answer portion. Kaya medyo nainit sapagkat mainit din yung ulo ng pastor. Yun, pinahihintay pala siya ni Paula Lima sa open forum para doon siya magtanong, pero hindi na yata makapaghintay, nagurumentado na. At ang ebidensya na pumunta siya dito o na may dalang galit sa atin. Pero sige lang, atin lang pasensyahan siya. Okay na to, Lods. First time na ko, Lods, garday, pastor yan to. First time ko naka-experience na pastor na malapit na maluntok. So therefore, wala pa lang ang High blood yan. High blood. Pero kahit high blood, dapat may temper sinabi nga talaga. ni Father Paul na may open forum naman, pwede kayong magtanong. Yun, tama yun. May open forum naman. Pwede kayong magtanong. So, sa pagtatanong naman ninyo, expect nasasagot yan. Bakit? Hindi naman ang mga Catholic faith defenders gaya ng mga pastor ng born again na kapag nangangaral sa labas ay takot na takot tanungin. Ang Catholic faith defenders, pag tinatanong mo ng biglaan, mas lalong ginaganahan. Ang born again, pag yan ang nag-lecture doon sa labas o sa tabi ng kalsada, paglapitan mo para magtanong, sasabihin nila, doon kayong magtanong sa nakaupo. Ba't ako magtatanong sa nakaupo? Ikaw yung nangangaral, jadi ikaw yung narinig ko. Ikaw yung napakinggan ko. Kaya kung ano man napakinggan ko sa'yo na gusto kong itanong, sa'yo ako magtatanong, ba't ako magtatanong doon? Hindi naman yun ang nangangaral. Yun, so sabi nung nakaupo, ay, wala akong sinabing ganyan, brother. Sabi niya kasi, sa'yo ako magtanong eh. Ay, wala akong sinabing ganyan. Tanungin mo ko kung ano yung sinabi ko. Ay, narinig ko sa'yo nagsabi eh. Sabi niya kasi, sa'yo ako magtanong eh. Ay, pasensya ka na. Hindi ako yung nagsabi niya ni. Okay, sana kung ako yung nagsabi. Kaso, hindi ako nagsabi niya, kaya siya tanungin mo. Pagpunta mo naman doon, pastor, sabi ng kasamaan mo, sa'yo ako magtanong dahil di niya sinabi mo. Sabi naman niya, hindi kami tumatanggap dito ng tanong. Ang sa amin, preaching lang. Hindi kami tumatanggap ng nagtatanong. Kaya doon sa Tagbilaran, yung born again nangangaral sa harap ng Shoppers Mart, nang nilapitan ng Catholic defender na si Edgar Tangob, tinulak ba naman? Kaya ako, hinila ko yung kamay niya. Huy! Ano ka ba? Huwag kang ganyan. Pag silang may sa plaza, lumalapit ka, hindi naman ko ginaganyan Sabi niya, ba't siya namimita? Sabi na nga kung tumanggap ng tanong Ba't ayaw mo? Nangangaral ka dyan, tanungin ka? So niya, hindi nga ako tumatanggap ng tanong. Ba't hindi ayaw mong tumanggap ng tanong? Sabi naman niya, ayoko lang. Yun. Kaya, Pastor Romentado, pag nangangaral ng Catholic faith defenders, ito sa mga pastor, sa mga born again, ito. Pag Catholic faith defenders ang nangangaral sa labas, nakikita ninyo, tanungin nyo yan.
Bakit? Dahil ang Catholic Faith Defenders tumatanggap yan ng tanong. Kahit sino ka pa, tatanggapin yan ang tanong mo. Bakit? The more na may magtatanong, the more na inaandaran ng gana ang Catholic Faith Defenders. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kami gaya ng mga born again na takot tanungin. Ayaw patanong dahil laging nagkakamali sa mga isinasagot. Ngayon ba dun sa born again, ayaw niya magpatanong pero nakita ko doon sa kapihan. Inilapitan ko sa kapihan. Pastor, niya, dito sa kapihan, tanungin na kita. Sabi niya, dito okay naman ako tanungin dito. Hindi niya alam nagre-record ako. Sabi ko sa kanya, sabi mo kanina, walang iglesia ang Panginoon dito sa lupa. Sabi mo kanina. Sabi niya, totoo. Wala pang iglesia. Sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ang meaning daw doon, yung iglesyang yun, nasa langit yun. At matatayo lang yun sa lupa pag bumalik na si Kristo. Yun ang sagot ng pastor born again na yun. Sabi ko sa kanya, kung ganun pala, wala palang iglesyang tinayo si Kristo sa lupa. Tanong ko, kaninong iglesia yung inusig ni Apostol Pablo sa Galatia 1:13? Kaninong iglesia? Sino may-ari ng iglesia na yun? Sabi niya, ba't mo tatanungin sa bagay na yan? Sabi mo kasi wala sa lupa. Tanong, yung si Apostol Pablo, inusig niya yung iglesia, nasa lupa yun eh. Sino may-ari ng iglesyang yun? Sabi naman ng pastor naman na, bakit nandun ka na ba nun? Bakit? Kaya pala ayaw sumagot. Sabi ko, bakit? Ba't ka naman ang sasabi na wala pa? Bakit? Andun ka rin ba pag sinabi niya yon? Nagkaano kami ng pastor doon sa kapihan. Sa doon sa Osamis yun. Nakalimutan ko yung pido nila eh. Ano ba pido nila yung mayari nung sa kami uminom ng tsokolate at puto tuwing umaga. Sa yun eh? Sa Magis Carmina Next. Inom ako tubig para yung boses ko luminaw. Dahil paos ako ngayon. Ngayon, ito nangyari. At tinanong ko yung pastor na yon. Sabi niya, ba't ka ba naniniwala dyan eh? Andun ka ba nung panahong yon? Kaya pala ayaw patanong ng harapan dahil baka magkamali ng sagot. Mapapahiya yung kanilang ministry. Kaya sila, mga Catholic Faith Defenders, wag kayong mabahala sa mga Catholic Faith Defenders. Dahil yan, tumatanggap yan ng tanong. Tuloy natin ang video. Kasi nga yung itawag na to na panuloko, hindi naman kami nanloko kasi sinabi namin yung totoo. Kailan ba panuloko yung pagsasabi ng totoo? Yun. Inakusahan pala siya na nanloloko. At ito namang pastor na ito, si Pastor Rosby Alejabo, kung ano yung ginagawa niya nung pastor pa siya, yung mga tinuro sa kanya bilang pastor, yan ang sinasabi niya na panloloko. Inis totoo naman talaga. Tuloy natin. Yan yung totoo. Pero yung experience ko kanina, tinulak pa ako tapos muntik pa ako sa tubig. Sino mas? Kasi makikita natin, born again, mga ano yan sila. Full gospel. Okay. Sige. Salamat, Lods. Okay na to. Kaya may pulis na dumating. Ayun. So, yun pala ang nangyari. No? So, kitang-kita ang pag-urumentado ni pastor doon sa tingnan niyo yung video. Ito na. Kinausap na nila yung pulis. Yun. So, yun ha. Kitang-kita po doon na galit si pastor dahil naibaliktad sa kanila yung kanilang pamamaratang sa Katoliko. So, punta na tayo ngayon sa comment section para magbasa ng mga comment. Ayan. Ito na tayo. So, mabasa ng comment section, no?
Yan, dito tayo ngayon. Sabi dito ni ni Balong Salita, galit na galit, gustong manakit. Yun, talagang gustong manakit na niya. Piko na siya. Maurino Manalak Paule, happy fiesta sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga, May 3. Marapit na pala yung Mayo na pala ngayon. So susunod yung mga mga piyesta sa Bohol. The whole month of May. Analisa Belgas, blessed Tuesday po, bro JD, and to all Kapuntos late watching from GMA Cavite. Ano ngayon GMA? Alam ko GMA network pero hindi ko alam yung GMA. Gloria Macapagal-Arroyo. Yung GMA Cavite, ano kayong meaning ng GMA? No? Jesse Simugan, mauna mga pastor, maayo lang sila manira sa Katoliko. Pero kung sila nang balikan, masuko dayon. Maunay pastor nga demonyo, sabi ni Jesse Simugan. Si Hazel Abadiano Mabini, hi po bro Jando. Yon, Tessie Pedro Cadano, natakot si founder baka magsialisan mga member. Yun. Totski Reyes, lumabas ang kabaitan ni Pastor. Gil Galens, talagang masakit yan kasi nga pugot na sulpot na scammer ang mga pastor nila. Ox lang sana kung matuturo ka magandang turo ng Diyos, pero kung maninira ka, di na tama yun. Halimbawa ganito turo ko yung mga pastor Kung ayaw nyo na nyo kayo na CFD, ganito yan. Mga kaibigan, mga kapatid, malapit na ang panahon ng ating Panginoon ay bumalik. Ako'y nag-aayaya sa inyong lahat na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Sa mga kasamahan ko na mga hindi Katoliko, mag-direct to God tayo dahil yan ang ating doktrina. Sa mga Katoliko nakikinig sa ngayon sa ating lecture, magsisi na po kayo. Kung ang paraan ninyo ay ang pangungumpisal, kung yan ang inyong paraan sa pagsisisi, then gawin nyo. Ang mahalaga, magsisi po tayo. Ganon sana. Kung ganon sana mangaral, ay walang CFD na susugod. Wala. Kaso nga lang, balitang-balita rito. Si Archie Añedes, kamuntik na palang matuluyan doon sa isa sa mga pinuntahan niya. Dahil yung mga standby, nanggagalaiti sa kanya dahil sa sigaw na ginawa niya. Kaya isa sa mga CFD natin, si Brother Bong, pinasibat na siya. Pastor Archie, sibat na dahil galit-galit yung mga standby dyan. Kasi yung mga standby tinira niya ni Archie Añedes. Kaya yun, kamuntik talaga si Archie. Buti na lang is umalis siya doon. Hindi na nagugustuhan ng mga tao yung kanyang aral Mangangaral siya, mangangaral ng ebanghelyo, hindi maninira. Normal lang yun na balingan ka kapag nanira ka. Maliban sana kung may nagtanong at napasama dun sa sagot mo, hindi mo na kasalanan yun dahil nagtanong kasi siya Kaso nga lang si Archie, hindi na tinatanong, ayaw pa magpatanong, naninira. Yun. Hindi na maganda yun. No? Okay, Siargao na or sa Surigao del Sur? Based sa nagsabi sa akin sa Siargao, ewan ko lang kung sa Surigao. Ang nagsabi sa akin, nagbigay ng info is Siargao. Okay, no? Until Auges Purakan, mga CFD, ayaw jud mo kahunong sa pagtudlo sa mga Katoliko para wala na sila yung maagni. Tama yun. Sabi niya Tessie Pedro Cadano, Siargao po. Yun, Siargao nga. Sabi naman ni Joseph Bonifacio, lahat naman na sulpot na sekta, puro paninira sa Katolik ang aral nila. Siyempre, dahil hindi sila makapag-convert ng mga Katoliko kung hindi sila maninira. Yun ang kanilang yung kanilang puhunan. Para makakonvert na Katoliko, kailangang manira. Wala silang ibang option doon. Yun ang kanilang kayang gawin. Hindi naman nila kayang ipresenta ng kanilang iglesia ay tayo ni Kristo. Tayo lang naman yan ng kanilang founder. Pinarehistro pa nga
Hindi marirehistro ang isang iglesia kung hindi pipirma ang founder. Tandaan nyo yan. Oh. Next, James Bermudez. Nadidesperado na kasi ang mga sulpot, lalo na ngayong lalong dumadami ang CFD. Oh, yun. Good evening, Bro Jando, watching from Capas, Tarlac. Si Wilfredo de Mesa Lansangan. Loritis Cabanag, putol-putol. Putol-putol. Ewan ko, ano putol-putol kaya doon. Tuloy tayo. Prince John, hulog na yan ang RCC. Hulog na yan ang RCC. Hulog na yan ang RCC? Anong hulog na yan? Hindi ko mag-gets yung ano niya. Hindi ko mag-gets yung chat ni Prince John. Monching Kaling, ang mga sulpot na sekta ay trade nila na magsinungaling at baluktutin ang doktrina ng Katoliko. Dahil yon ang pinakamabilis hikayatin ang mga engot na Katoliko walang alam sa doktrina at aral ng Katoliko. CCC. Ayun, sabi ni Monching Kaling, no? And then, dito naman tayo sa Verads Canoneo. Ayaw niya ng testimony, gusto niya karate. Oh, yun. Yun ang problema doon. Ayaw ng testimony, gusto niya karate. Ito naman si Edison de Miguelio. Asa ka mabasa sa Biblia kung manguta dala panumbag Bro Jando? Ewan ko. Di ko alam. Saan kaya yun? Monching Kaling, kung ikaw ay may ribulto, imahe bilang Katoliko, ay Diyos-Diyusan ng Katoliko daw yun at papaparusahan ka daw ayon sa Revelation 21:8. Favorite Bible verse nila yun bilang panakot sa engot na Katoliko, sabi ni Monching Kaling. Yung Revelation 21:8, hindi po yan tumutukoy sa ating mga icons. Dahil kung babasahin mo yan sa English, nakalagay dyan, idols, hindi naman icons. No? Kaya, Monching Kaling, intindihan na lang natin yung mga Katoliko na hindi naman gano'n nag-aaral. Ang matindi dyan, yung nag-aaral na umalis pa rin, yun ang matindi doon. Ngayon, ng isang kaibigan ni James Consinsino, alam na ang aral, nag-Mormons pa rin. O, see? Kung sino man yun, ayoko sabihin ng pangalan. Helen Pawa, para sa akin, papansin lang yun, para siya matrending, para siya mapansin. Ginawa niya yun. CFD, nag-Mormons. Dahil meron palang girlfriend dun sa sa Mormons, nabilog ang ulo. Ito, Helen Pawa, yung gabi Bro Jando, sa tanang Katoliko, dili Katoliko, God bless sa tanan. Asokwe Castello. Dito Bro Jando, may nangangaral nga maraming kasama, may daladalang supot. Magkabila pa dito sa Langaray Street, sa may palengke, dagat-dagatan, Caloocan City, 3 times a week. Tamo? Sa Biblia, huwag kang maghihingi sa hindi ninyo kasamahan sa pananampalataya. Nasa 3 Juan yan. Huwag manghingi sa hindi ka pananampalataya. Kayo naman, kapag merong ganyan, nagdadala ng supot, huwag kayong magbigay. Bakit? Dahil sinusustentuhan nyo lang ang kanilang mga evangelist para siraan ang ating doktrina. Saan napupunta yung kanilang love offering? Siyempre, sa kanilang simbahan at sa kanilang mga evangelist na yun, lalakad-lakad para mangaral. Siyempre, bigyan ng allowance yan. Tapos anong ginagawa ng kanilang evangelist? Siraan ang ating doktrina. So parang kayo lang ang nagpapasweldo sa mga evangelist ng born again upang siraan ang ating doktrina. Kaya huwag kayong magbigay. Yun na. Mapabas, barko, kahit saan-saan, palengke. Huwag kayong magbigay. Bakit? Ipapangsweldo yan sa mga evangelist upang siraan ang ating doktrina. Parang kayo na rin ang sumisira sa ating sariling doktrina. Kasi yung perang ibinigay nyo, yun ang kanilang ipinapakain doon.
ipinasisweldo doon. Kaya I strongly suggest, huwag kayong magbigay dahil parang kayo na rin ang naglalagay ng anay sa atin. Okay? Carlos, asan nawala. Ay, teka, nawala. Saan ba yun? Nawala. Ayan. Carlos Medilo. Magtanong ako, saan mabasa sa Biblia na ang Romano Katolikong itinayo ng Panginoong Hesus sa Mateo 16:18 o kahit saan mang talata ng Biblia? Ito ang sagot dyan, bro. Biblia at referensya. Sa Biblia, si Kristo nagtayo ng iglesia doon sa Jerusalem. Sa referensya, ang iglesyang tinayo sa Jerusalem noong 1st century, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Pagdugtong mo yun. Dahil kung hindi mo ipagdudugtong yon, maliligaw yung utak mo. Bakit? Yang kinaniban mo ba, Carlos Medilo, tinayo noong 1st century sa Jerusalem? Sigurado ka? Kung ganon, sino ang pastor nyo noong taong 200? Sino ang pastor nyo noong taong 200? 200 AD, sinong pastor nyo, head pastor nyo? Tiyak ko hindi ka makasagot. Dahil akala nyo, kayo yan. In which, hindi naman. Pero ako, kaya kong magturo kung sino ang head pastor namin noong taong 200. Kahit taong 100, meron akong may tuturo. Kahit na taong 90, meron akong may tuturo. Kung sino ang head pastor namin yan. Pero ikaw, alam ko, Carlos Medilo, wala kang may turo. At guess what? Alam ko rin, Carlos Medilo, na ang iglesia kinaaniban mo nakarehistro sa gobyerno. Alam mo bang anong meaning yan? Ibig sabihin, merong founder na pumirma sa rehistrasyon. Sino yung pumirma? Ang Panginoong Hesus? Tiyak ko hindi. Pero kami, Katoliko, hindi kami Bible alone. Kaya napakadaling i-trace ang totoo. Pag-aralan mong history sa Jerusalem, malalaman mo totoo. Nagtayo siya ng iglesia doon, sa Jerusalem. Punta mo yung Holy Land. Malalaman mo anong relihiyon na nandoon. Puntahan mo, Carlos Medilo, ang Holy Land. Para malaman mo na sa Katoliko yun at hindi sa inyo. Dahil hindi kayo ang tunay na iglesia. Isa pa, walang ni isa mang apostol ang nailibing sa iglesia ninyo, sa simbahan ninyo, wala. Kahit saan mang branch sa simbahan ninyo, walang ni isa mang apostol ang nakalibing doon. Bakit? Dahil wala pa yung iglesia nyo nung sila namatay, kaya walang ni isa mang membro sa iglesia nyo ang naglibing sa kanila. Carlos Medilo? Yan, okay? So, saan sa Biblia? Mateo 16:18, si Kristo nagtayo ng iglesia. Saan siya nagtayo? Alamin mo sa history. Tandaan ninyo ha, walang talata sa Biblia, letra por letra, mababasa kung saan si Kristo nagtayo ng iglesia at kailan siya nagtayo ng iglesia. Wala. Paano mo malalaman yan na naganap sa 1st century? Referensya history. Kaya mo malalaman na si Kristo nagtayo ng iglesia 1st century dahil sa history. Lahat ng pastor protestante tanggap na si Kristo nagtayo ng iglesia 1st century. Pero wala yan sa Bible. Anyone can claim the statement of the Bible because
we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang ang foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.